Anak, kung pwede ko lang sabihin layuan mo si Angel. Pero alam kong hindi mo rin ako susundin. Bigyan mo lang ako ng konti pang panahon ha. Para patunayan ko na si Angel ang kontrabida sa buhay nating lahat. Sakit pa rin, Lorraine. Tuwing naririnig ko si Mikay na pinipili na si Angel over me. Pero tinitiis ko na lang para sa mas malaking misyon natin. That's right, Bes. Mag-focus ka sa ebidensya. Okay? Yung solid na ebidensya na hindi mahanapan ng butas. Ebidensya na maglilink kay Angel sa mga krimen na ginagawa sa pamilya ninyo. Baka nakita mo yung ano ba? May tao ba rito? Kailangan ko malaman kung ano yun. Ate Vanessa? Sinong kausap mo? Hello? Ate Vanessa, sinong kausap mo? Hindi kaya kausap niya yung sarili niya? Ate, ano bang ginagawa mo dito? May kailangan ka ba? As much as possible kasi ayokong may pumapasok na tao dito. You know, I want to keep Dad's memories untouched. Okay? Yaya, pakidala na lang si ate sa kwarto niya, please. Vanessa, halika na. Sige na, ate. Dito lang muna tayo, ha? Huwag ka nang lumabas para walang gulo. Mag-siesta ka lang muna. Lex, hindi mo nang bahala dito ha. Pumunta muna kami ni Mama kay General Zaragoza. Sige kuya. Ingat kayo. Binili na ako na rin si Yaya Veron na bantayan si Vanessa. Nagbili na rin ako kay Tony at Kat. Kuya, si Ate Vanessa. Nakakausap mo ba siya ng maayos? Well, one of the side effects of her medicine is meron nga siyang difficulty communicating. Naintindihan niya yung surroundings niya pero hirap siya makipag-interact kagaya natin. So, hindi pa niya kayang makipagkwentuhan sa iba? Hindi pa. Bakit mo natanong? May napansin ka ba sa kanya? Kanina kasi parang siya... Ma, Tara na, hindi tayo pwedeng malate kay General. Lex, ano yan? May sinasabi ka? Wala. Wala yun, kuya. Baka akala ko lang. O paano anak, mauna na kami ha? Okay, bye-bye. Sige, yeah, let's go. Sisiguraduhin ko muna, kuya. Siguraduhin ko muna kung may kinakausap nga ba si Ate Vanessa. Hindi pa rin pala tumitigil yan si Marco sa paghahanap sa sumagasa sa tatay niya. Bawal ka pang pumampante. Hindi talaga. Tapos itong si Tita Silvia, cold pa sa akin. Ba't ka kasi nagwala ng ganon? Dapat, kinutol mo yung sarili mo nung nakita mo yung uod. Alam mo naman kung ano yung ginawa sa akin ni nanay dati, di ba? Hayop siya. Hanggang ngayon, hindi pa rin mawala yung trauma ko dahil sa ginawa niya. Sigurado ako, kung normal yung ate mo, tawang-tawa sa'yo yun.
Sunod yung kamalasan mo. Di bale. Hanggat hawak ko si Mikay, mananatili ako sa poder ng mga panganiban. Hoy! Hoy, ako na dyan! Kaya ko na to. Ay, sus! Alam ko na yan. Nagpapalakas ka kay Lord para maging okay na kayo ni Ma'am Sylvia, no? May nagtatanong ba ng opinion mo? Ano yun? Ano nga Sino yun? May tao ba dyan? Tuloy mo nga to. Tita, nandyan po si teacher sa labas. Kakausapin ka raw po. Mikay, pwede mamaya na lang. Busy kasi ako may gagawin. Tita, importante daw po kasi yun eh. Tsaka wala din po si Daddy. Kayo lang po yung pwede ko mausap sa kanya. Sige na. Kat, sunduin mo nga yung teacher nito.